Pagkatapos niyang iligtas ang bata, ang albularyo ay napadpad sa isang baryo na puro aswang ang nakatira. Makalipas ang 4 na buwan mula nang umakyat si Mang Tomas sa bundok ng aswang, naging tahimik ng buhay niya sa sitio Katandog. Ang batang kanyang ginamot ay malusog na at naglalaro na ulit. Pero tuwing kabilugan ng buwan, hindi na siya makatulog. Lagi may naririnig siyang tunog ng mga aswang sa malayo. Hindi na galit, kundi parang may tumatawag sa kanya. Isang gabi noong Enero 2018, bandang alas 12 ng hating gabi, may kumatok sa kanyang kubo 3 beses, mabagal at mabigat. Si Mang Tomas ay bumangon, dala ang kanyang itak na may orasyon. Nang buksan niya ang pinto, walang tao. Pero sa harap ng bahay niya ay may nakatayong isang batang babae. Humigit kumulang 11 anyos. Basa sa ulan at may hawak na maliit na supot ng halaman. "Tatay Tom, tulungan niyo po ang nanay ko," sabi ng bata na may mahinang boses. "Nasa baryo po kami sa likod ng bundok. Namamatay na siya." Hindi na niya napansin ang kakaibang amoy. Parang dugo na hinalo sa kamyas. Dahil sa awa, sumama si Mang Tomas. Dala-dala niya ang kanyang supot ng asin, bawang at ang krus na gawa sa kahoy ng balite. Sumunod din ang kanyang asong si Blackie. Ang daan ay mahaba at madilim. 3 oras silang naglakad sa gubat. Habang naglalakad, unti-unting nawawala ang tunog ng mga kuliglig, kahit ang hangin ay parang humihinto. Nang malapit na sila, nakita ni Mang Tomas ang isang maliit na baryo na may 12 hanggang 15 kubo lamang. Walang ilaw, walang aso na tumatahol. Tahimik na tahimik. Pagpasok nila sa baryo, may mga tao na naglalakad ng tahimik. Lahat ay maputla. Ang mga mata ay parang may bahid ng pula sa dilim. May mga nanay na nagdadala ng mga sanggol. Pero ang mga sanggol ay hindi umiiyak. May mga lalaki na nakaupo sa harap ng kubo. Ngunit walang usapan. Parang lahat ay naghihintay lang. Dinala siya ng batang babae sa pinakamalaking kubo sa gitna ng baryo. Sa loob, nakahiga ang isang babae na parang 40 anyos. Ang tiyan niya ay malaki, parang buntis na malapit ng manganak. Pero ang balat niya ay kulay abo na at may mga itim na ugat. "Albularyo, salamat at naparito ka," sabi ng babae na may mahinang ngiti. "Ako si Aling Rosa. Ito ang aming baryo. At kami po ay mga aswang." Si Mang Tomas ay hindi nagsalita agad. Hinawakan niya ang pulso ng babae. Mainit na mainit, pero ang dugo ay parang mabagal ang daloy. May malakas na sumpa sa loob ng katawan nito. "Anong nangyari sa'yo?" tanong niya. "May isang masamang aswang sa ibang bundok ang naglagay ng sumpa sa akin dahil ayokong sumali sa kanilang pangangaso ng tao. Ngayon, ang anak ko sa sinapupunan ko, hindi na normal na bata. Kailangan kong manganak ngayong gabi. Pero kapag nangyari yun, maaaring mamatay ako o ang bata ay magiging masama pa sa amin." Sa labas ng kubo, unti-unting nagtipon ang mga residente ng baryo. Lahat ay nakatingin kay Mang Tomas. May manananggal na ang itaas na katawan ay lumulutang sa ere. May balbal na nagpapalit ng anyo mula sa aso patungo sa matandang lalaki. May kapre na nakaupo sa malaking puno ng nara na nanonood lang. Si Mang Tomas ay alam na siya ay nasa gitna ng isang baryo na puro aswang, pero hindi siya tumakbo. "Tutulungan kita," sabi niya.
Pero kailangan ninyong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Walang dugo, walang pagpatay. At kapag natapos ito, aalis ako ng buhay. Nagsimula ang panganganak bandang 2:00 ng madaling araw. Ginamit ni Mang Tomas ang lahat ng alam niya. Orasyon, halaman, asid at dasal. Habang siya ay nagpapaanak, ang mga aswang sa paligid ay nagiging restless. Mailan na gutom na at ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sa kalagitnaan ng panganganak, biglang sumigaw si Aling Rosa. Ang tiyan niya ay gumagalaw ng hindi normal. Parang may nilalang na gustong lumabas na hindi bata. Isang malaking itim na kamay ang lumabas muna sa tiyan. May matutulis na kuko. Ang mga aswang sa paligid ay lumapit na, handa nang kumain. Si Mang Tomas ay mabilis na kumilos. Binuhos niya ang asin sa paligid ng kama. Binigkas ang pinakamalakas na orasyon na alam niya at tinaga ang kanyang itak sa itim na kamay. Sumigaw ang buong baryo. "Huwag niyo siyang kakainin," sigaw ni Mang Tomas. "Ito ang anak niyo. Hindi ito dapat maging halimaw." Sa wakas, nang mag 3:45 ng madaling araw, ipinanganak ang bata. Isang normal na sanggol na babae. Maputi, malusog, at umiiyak ng malakas. Ang unang tunog ng sanggol na narinig sa baryong iyon sa loob ng maraming taon. Ang mga aswang ay tumahimik. Ang ilan ay umiiyak pa. Si Aling Rosa, kahit mahina na, ay ngumiti at hinawakan ang anak niya. "Salamat, albularyo. Pinatunayan mo na hindi lahat ng aswang ay masama." Kinabukasan ng umaga, hinatid si Mang Tomas ng batang babae na nagdala sa kanya patungo sa labas ng baryo. Bago siya umalis, lumapit sa kanya ang reyna ng baryo, ang matandang babae na nakita niya noon sa bundok. "Hindi namin kakalimutan ito, Tomas. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami sa bundok. Pero huwag kang babalik dito, maliban kung handa ka maging isa sa amin." Si Mang Tomas ay tumango at sumagot, "Hindi ako magiging aswang, pero hindi rin ako magiging kaaway ninyo. May mabuti at masasama sa lahat ng nilalang, lalo tao man o aswang." Nang bumalik siya sa kanyang baryo, nagbago na naman siya. Mas matanda na ang itsura niya. Mas tahimik. At tuwing may mga sakit na walang maipaliwanag, minsan daw ay nawawala siya ng ilang araw at bumabalik na may bagong halaman na hindi niya sinasabi kung saan galing. Hanggang sa pagkamatay niya noong 2022, may lihim na dala si Mang Tomas. May isang baryo sa likod ng bundok na puro aswang ang nakatira. Pero mayroon ding mga aswang na natutong nagmahal at magprotekta sa kanilang sariling anak. Kung ikaw si Mang Tomas, tutulungan mo rin ba ang isang baryo na puro aswang para mailigtas lang ang isang bata?